Ngayon, tayo ay tatalakay sa isang bagay na sobrang kawili-wili. Kung paano nabago ang China mula sa pagiging nag-iisang bansa sa sulok o isolated tungo sa pagiging isang higante sa entablado ng mundo. Naisip mo na ba kung paano nagiging makapangyarihan ang ilang bansa? Well, hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng malalaking lungsod at maraming tao. Ito ay pinaghalong kasaysayan, politika at pera. Balikan natin ang panahong walang gaanong papel ang China sa iba pang bahagi ng mundo. Mukhang kontento na sila na magsarili na naging dahilan para mahirapan silang umunlad at makagawa ng mga kapaki-pakinabang na bagay. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay isang napakamalaking bagay ang nangyari. Noong 1972, bumisita sa China ang Pangulo ng Estados Unidos na si Richard Nixon. Ito ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na makipag-ugnay at makipagkalakalan sa ibang mga bansa. Binago ng pagbisitang ito ang lahat para sa China. Sa isang iglap, maaari na nilang ibenta ang kanilang mga produkto sa ibang mga bansa, matuto ng mga bagong bagay at makipagkaibigan sa mga tao mula sa lahat ng dako. Dahil sa bukas na sa kanila ang mas maraming merkado sa buong mundo, nagsimulang umunlad ang ekonomiya ng China. Ang mga tao sa iba't ibang bansa ay bumibili na ng mga bagay na gawa sa China at ang mga kumpanya mula sa ibang mga bansa ay namumuhunan sa mga negosyo ng China. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta ng mga bagay. Marami ring natutunan ang China mula sa ibang bansa. Naging mas mahusay sila sa paggamit ng bagong teknolohiya, pagpapabuti ng kanilang mga lungsod at pagtiyak na mas maraming bata ang nakakuha ng magandang edukasyon. Habang yumayaman ang China, nagiging mas makapangyarihan din sila sa larangan ng politika at militar. Hindi na sila pwedeng maitsapwera sa mga desisyon na nakakaapekto sa buong mundo. Paminsan-minsan, may mga hindi pagkakasundo kung sino ang nagmamay-ari ng mga ilang teritoryo. Ang China ay may pagka-agresibo sa pag-angkin ng ilang mga lugar na nagpapakaba sa mga kalapit na bansa at nagdudulot ng ilang mga problema. Sa China, hindi lahat ay nasasabi ang kanilang iniisip at ang ilang grupo ay hindi tinatrato ng patas. Dahil dito, maraming tao sa ibang mga bansa ang nababalisa at nag-aalala tungkol sa kung ano ang nangyayari roon. Naiisip ng mga ilan na medyo maruming makipaglaro ang China pagdating sa pera. Inaakusahan sila ng paggawa ng mga bagay tulad ng pagnanakaw ng mga ideya, panggugulo sa sistema ng pananalapi, at pagbibigay sa kanilang sariling mga negosyo ng hindi patas na kalamangan. Inaakusahan din ang China na gumagawa ng mga bagay na hindi kagusto-gusto ng palihim online tulad ng pag-hack sa mga computer system ng ibang bansa. Naging mahirap para sa ilang bansa na magtiwala sa kanila. Gumagastos ng malaking pera ang China para palakihin at pahusayin ang militar nito. Ang ilang mga tao ay nag-aalala na ito ay maaaring humantong sa mas maraming gulo sa mundo. Sinisikap ng China na guluhin ang mga bagay-bagay sa mundo sa pamamagitan ng mas maigting na pakikilahok sa mga organisasyon at pagmumungkahi ng mga bagong paraan ng paggawa ng mga bagay. Ang ilang mga tao ay hindi sigurado
kung gusto nila ang ideyang ito. Ang China ay mayroon ding mga bagay na ginagawa na hindi maganda ukol sa impormasyon, nagpapakalat ng mga balita na maaaring hindi totoo para subukan at maimpluwensyahan ang iniisip ng mga tao. Ito ay nagiging daan upang ang mga tao ay maguluhan kung sino ang pagkakatiwalaan. Kaya, sa huli, ang pagiging isang higante ng China sa maraming larangan ay nagdala ng magagandang bagay sa mundo, ngunit kaakibat ang ilan na hindi ka nais-nais. Sa pagbabalik tanaw, ito ay tulad ng paglalakbay sa panahon nang makita kung paano maaaring naging iba ang takbo ng mga pangyayari. Isipin na lang kung ang China ay nanatiling nag-iisa o nagsasarili, hindi gaanong nakikipag-usap sa ibang bahagi ng mundo. Marahil ay hindi sila mabilis na lumaki o marahil ay nahaharap sila sa mas maraming problema sa kanilang lipunan at kalagayan. Ngunit pagkaraan ay isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Nagsimula silang magtrabaho ng kabalikat ang ilang mga bansa tulad ng isang malaking koponan na sinusubukang lutasin ang mga puzzle o palaisipan ng magkasama. At isa sa mga pangunahing manlalaro sa pangkat na ito ay ang Estados Unidos. Binuksan ng US ang mga pintuan para sa China. Nagbabahagi ng mga ideya, nakikipagkalakalan at nagtatayo ng mga tulay ng pagkakaibigan. Kumikilos sila ng magkakapit kamay upang tulungan ang bawat isa na lalong lumaki at lumago. Kung wala ang pagtutulungan ng magkakasamang ito, maaaring hindi naging powerhouse ang China ngayon. Kaya, para itong kwento ng pagkakaibigan at pagtutulungan na nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe at i-ring ang notification bell para sa mas nakakaakit na content. Hanggang sa susunod, patuloy na tumingin sa mga bituin at manatiling mausisa.